So ano yung mga pinasukan mong negosyo? Mostly hotels and real estate. Ano ba ang pinagkakakitaan ni Papa P aside from showbiz at paano ba siya dumidiskarte pagdating sa investment? If you are interested, panoorin nyo to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Ako naman, talagang naging interesado ko. Nakita ko kay Mama OG na in-interview niya sa Papa P. Si Piolo Pascual po is one of the most, for me, I respect him a lot, especially not because of an actor, because I've met him several times sa mga events, sa corporate events I was speaking. Siya naman po hosting, or if not naman, siya po yung parang special guest. And from time to time, nagkakausap po kami. Talagang medyo na-impress talaga ako. Magaling siyang ika nga na negosyante at investor. Wais na wais po siya. Ang gusto natin malaman kung ano ba ang kanyang diskarte, saan ba siya kumukuha ng pera at paano niya pinapalago ang kanyang pera. Let's watch this. I guess it's one of the reasons why I stay active in this business. Para meron nga pang-invest. Being practical and all. So yun lang naman yung sa akin. So nung nag-offer ang Dreamscape ng soap, sabi ko, ilang days yan dito Deo? Sabi niya 100 days. Game! 100 days na episode. Sabi ko, okay. Grabe grabe. Ito. Just to give you a perspective, no? Well, anyway, alam naman natin na main source ng income niya is pagiging artista. Just to give you a perspective, binilang niya 100 days ang taping. And FYI, ang mga artista po na tulad po namin, Nax naman, dati po, nag-artista rin po ako. Bayad kami kada araw. Araw po ang bilangan. Just to give you a perspective, ang balita ko, si Coco Martin, mababa na po ang kalahating milyon sa isang araw ang taping. Kalahating milyon. O sige, let's say, kung kalahating milyon din po ang PF ni Papa P, times mo ng 100, sample lang po yan. I may be right, I may be wrong, don't quote me for this. Pero for computation purposes, that's 50 million pesos po ang pwede nyo kitain in 100 days. Grabe. Pero ang question lang, pag kumita na siya sa 50 million, ano ginagawa sa 50 million? Ito yung sabi niya. Mas marami akong pang-invest. So, meron ng mga partners, tumutulong kasi wala ka namang oras for that. Pero yung pinakamalaking pinaglalaroan ko ngayon, pinagkakabisihan ko on the side is Batangas. Yung resort mo? So, excited ako magtrabaho kasi pambili ng materyales, pambili ng kahoy, pambili ng bakal. So, alam mo yun, ilang years ko na ginagawa Tapos, I want our house to be nice. So, hindi natatapos. Kaya hindi na ako natatapos sa trabaho. Pero yung investments, kailangan natin yun. Kasi hindi naman tayo bata forever. Okay, very clear po na sinabi po niya, nag-i-invest talaga siya sa property. Meron siyang farmhouse sa Batangas. Pero one thing that really caught my attention na sinabi niya, hindi talaga tayo bata forever. Honestly, talagang totoo yan. No? Kaya nga, I want to challenge everyone who's watching this. Hindi porket malaki ang kita mo, okay ka ngayon. Huwag natin isipin yung malaking kita ngayon. Bakit po? Lahat ng ika nga, kumikita na malaki, may hangganan din yan one day. Kasi minsan nambubudol po tayo, nagkakaroon tayo ng mindset na walang katapusan to Di ba? Lalo na kung maganda negosyo mo, lalo na kung malaki ang sweldo mo, lalo na kunyari artista siya, hot siya ngayon. Pero ang problema, lahat yan may hangganan. Kaya kailangan isipin po natin, di ba? We expect the best, but we always prepare for the worst. Just in case na matapos na itong kontrata ko, matapos na itong negosyo ko, matapos na itong sweldo ko, ano na yung fallback ko? Kaya kailangan po, ang ginagawa pong dapat natin, katulad ni Piolo, nag-i-invest siya for the future. Yung perang naiipon niya ngayon, pinapalago niya. Because yung ika nga always remember this, the younger you will take care of the older you. Pero if the younger you keeps on spending money at wala kang naiiwan, paano na yan? Who will take care of you when you grow old? Kaya nga ang next question niyan, ano pa yung mga moves, no? Medyo interesado ako ni Papa P. Sundan natin. Mostly hotels and real estate. Yung business partner ko, from Islam, araw namin ni Kath, siguro nasa 3-4 na yung susunod. Puro islands, Bora, Siquijor, El Nido. So yung mga ganung properties na pwede kang mag-build ng hotel resort. Yun talaga hilig ko Then meron din kayo ni Catherine. Yeah, sa El Nido. Isa pa yon. Dalawa lang ba kayo nun? Marami. Marami kami. May mas maganda yung ganun kasi at least may ka-share ka sa gastos. Corporations. And you know, what keeps me afloat is the real estate. Okay, saan po siya nag-i-invest? Makikita mo, hotels and resorts. Nako, bakit siya pumapasok? Alam mo, in reality, pagdating po sa mga ganun, kasi stable ang demand. Whether we like it or not, especially kung, yun nga, sinabi niya, Bora, yung mga ano talaga, pinupuntahan, talagang malaki ang demand. And then, cash flow yan, di ba? Income generation po yan. Lalo na, may mga additional services like dining,
mga event hosting or if not wedding, grabe, di ba? Diversification din kasi alam mo, hindi naman pwede lahat pa-rental lang. Kung may property ka, mas maganda na rin meron kang commercial and that is one of them. And then in other words, may long-term appreciation din yan, lalo kung maganda yung resort mo. Kunyari, binili mo rin sa 50 million ngayon. Di ba, in the near future, pwedeng maging 100 or 150, lalo kung kumikita yan. At syempre naman, tourism, di ba? Global tourism, local tourism, malaki ng opportunity. And syempre, ang pinaka-best pa niyan talaga is yung personal enjoyment. Ikaw mismo, kung meron kang resort at hotel, kung kailangan mo talaga magbakasyon, pwede. Pero isang napansin ko na sinabi niya, kung napansin niyo rin, sinabi niya na hindi lang siya mag-isa sa kanilang mga investment, may kasama siya. And tama ang ginawa niya. Bakit? Hindi porket may pera ka, papasukin mo yung resort na hindi mo alam. Chances are, imbis na kumita po kayo, baka malugi pa kayo. Ang ginawa niya, nakipag-partner siya, I'm sure, with people who are already in that industry. Well, alam mo sa totoo lang pag ako sa kanya, baka hindi nga siya naglabas ng pera Baka nilabas lang niya yung kanyang brand equity or sweat equity. Uy, partner si Piolo Pascual dito, di ba? So makikilala yung lugar. Pag nakilala ng lugar, syempre, papatronize na mga tao yan. Kaya nga, ang galing po talaga ni Piolo, no? Pero may tanong nga saan ba talaga majority, aside from yun nga sa mga resort and hotel, saan ba talaga siya kumukuha ng cash flow? What keeps me afloat is the real estate. Na talaga, ever since I started out in this business, yun yung sinabi sa akin ni Mommy V, nag-save sa kanya, nagsabda ng career niya, ng personal life niya, was real estate. So ever since I started out in this business, pag may sobra akong pera, invest ako. Okay, so saan siya talaga heavily invested at kumukuha ng cash flow? Sa real estate po. At sinabi niya si Mommy V. Kung sino si Mommy V? And that is Vilma Santos. Si Vilma Santos din sinabi niya, kinento niya, na yun nga, ang sumalba sa kanya nung siya ay nawalan po ng kita sa showbiz ay yung kanyang bahay at lupa at yung mga pinapaupahan niya. Kaya nga, this is really smart, no? Ang kagandahan kasi ng real estate, whether we like it or not. Number one, nag-appreciate po yung price niya in time. Number two, kung meron kang paupahan, imagine mo kung meron ka lang paupahan na 25,000 at kung may apat ka lang na paupahan, may 100,000 pesos ka na pumapasok on a monthly basis. Kaya nga, alam mo mga friendship loan, mga kababayan natin, mga OFW, kung papasok lang kayo, kung meron lang kayo extra cash, real estate is the way to go. Tinanong din ni Mama OG kung umabot ba sa punto na naghirap at nabaon ba sa utang si Papa P. At anong sagot? Hindi kasi practical ako, bata pa lang ako nahilig ako sa paluwagan, nahilig ako sa pag-save. So nung nag-artista ako, nagtira ako sa States for 2 years, pagbalik ko dito sabi ko, wala akong magtrabaho. Kailangan kong gawin lahat para magkaroon ako ng magandang buhay. So ever since nag-start ako magtrabaho noong 1998 from the States until now, I'm still grinding. Kumbaga, practical ako, pag may sobra, tsaka lang ako mag-i-invest. Hindi ako nangungutang man ako, kaya kong bayaran in 1 year through my hard work na alam kong kaya kong bayaran. Hindi ako bibili ng isang bagay na wala akong kakayanan. Iipunin ko muna. Or kung malaking investment, ilo-loan ko na alam kong kaya kong bayaran. Meron akong pangbayad. So yung practical ako, hindi ako mangungutang para sa isang bagay na hindi ko kaya pagbigay. Papiso-piso okay na ako. Wow naman, ang galing naman. Napaka-practical po, no? Na isang si Papa P talagang isang ganap na tunay na ipunaryo rin, no? Nag-iipon muna siya bago bumibili. That's number one. Diba? Ayaw niya ng utang. Ganun din po, tayo mga kaipunaryo, galit talaga tayo sa mga masamang utang. At pangatlo po, talagang bago niya bilhin, talagang pinag-iipunan po muna niya. At hindi siya papasok sa isang bagay na hindi niya kayang panindigan. Grabe naman talaga, no? Kaya mga friendship, no, wag sana tayo matukso. Ang kalaban lang naman talaga natin kung bakit tayo pumapasok minsan sa mga bagay na gusto natin na hindi natin kaya. Kasi natutukso tayo. That's number one. Number two, marupok po tayo. Number three, naiinggit po tayo. Number four, gusto natin magpa-impress sa ibang tao. Number five, gusto natin patunayan na kaya rin po natin. To the point nga, yun, napasubo po tayo. At sino po sa inyo, once in your life, nagkamali kayo at guilty po kayo, imbis na nakuha nyo yung gusto nyo, nawala dahil nga hindi nyo nabayaran at natapos. Type guilty sa comment section. So, ang tanong naman next is this, paano ba dumiskarte si Papa P, no? Sa pagiging isang iponaryo, paano ba siya nag-iipon? Papiso-piso okay na ako. Mga ganun. Kailangan excess money lang talaga, kumpare. Pag ginamit mo na yung pinaghirapan mong pera, ibang usapan na. Ayan naman pala nag-uumpisa rin na maliit si Papa P, papiso-piso muna hanggat lumaki siya. At saka ang ginagawa niya, pag ginamit mo na daw ang pinaghirapang mong pera, ayun na, magkakamali ka. Natotoo yan, ha? Yung parang wag mong sasagarin kasi pag sinagad mo na, di ba, kunyari, bibili ka ng bagay,
always remember, you only spend, yung only minimal amount. Ika nga, kukurot ka lang. Wag mo ibubuhos. Kasi sa totoo lang, pag binuhos mo, walang matitira po sa inyo. Kaya nga, ang nangyayari po karamihan sa mga taong nagbibuild ng bahay, di ba? Kunyari, ang budget, 10 million, di ba? Sample lang, 10 million. Pera rin, 10 million. Ay, sinasagad po talaga. To the point, no? Alam mo naman, reality, pag nag-budget ka ng 10 million, chances are mag-overspend ka, magiging 13 to 14 million yun. Kaya ang daming mga bahay na hindi nakatatapos. Bakit sinagad eh? Pero pag ikaw, nag-budget ka, kung may 10 million ka, nag-budget ka ng 2 million ng para sa bahay, at kung sumagad ka man, kahit na mag 3 million ka, bayad, mapatatapos mo yung bahay na yan. Kaya wag mong sasagarin. Yung sinabi niya, yung pinaghirapang mong pera. Grabe, ang galing-galing nun. At ito pang tanong ni Mama Oji, ikaw ba ay may utang si Papa P? Tignan nga natin, check nga natin kung may utang check siya. Meron pa rin bang utang si Piolo Pascual? Yeah. Utang siya in such a way na because you're expanding your network and at the same time, kasama yun sa business eh. Ang galing naman. Talagang wala na, talagang napapabilib talaga ako Yun nga, sinasabi nga niya yung utang niyan, pang negosyo. There are two types of debt. Number 1, good, and number 2, bad. Bad muna tayo. Bad, nangutang ka pero walang balik. Good, nangutang ka na may balik. Siya nangungutang siya to expand the business. Magandang balik yan. And the key word is expand. I don't really recommend people, especially kung ikaw ay watching my channel for the very first time, I don't recommend you borrowing money para mag-start ng negosyo. Start kasi 90% chance of losing kasi nga nagka-trial and error ka pa. Pero sa kanya, nangutang siya because expanding. Ibig sabihin, may proof of concept ka na. Pag may proof of concept ka na, go ahead. By all means, umutang ka kasi siguradong may papasok na benta. Pero ito namang next question. Pagdating naman sa investment, siya ba ay nag-i-invest lang ba lahat sa real estate? Or meron siya pang pinag-i-investan? Kasabihan nga na yun, you don't put all your eggs in one basket. Even if you have enough. If you need something for something else, you save money for the rainy days. So you're still liquid. So yung mga excess lang yun na pwede mong gawin. Wow naman, grabe Pwede na maging financial advisor to. Grabe no, yung tama siya diversification is key diba? Never put your eggs in one basket. At paulit-ulit niyang sinasabi na talagang sana naman kapulutan natin ng aral. Don't invest the money you can afford to lose. Invest mo lang yung excess mo. Yung excess. Ako pagdating sa investment, ganun din po Kahit na, let's say, maganda yung investment, pero hindi ko i-invest yung todo kasi malaki yung kikitain ko. I-invest ko lang in certain amount just in case, di ba? Kung kumita, fine. Pero pag nalugi, fine din. I will not lose sleep. Always think like a safe and conservative investor. Kaya nga, ladies and gentlemen, pagdating sa investment, kung tinodo mo, you lose sleep, that's not for you. Hindi para sa yung investment na yan. Kaya wag mo nang pasukan yan, kapatid. Hindi aksidente na pinapanood mo tong video na ito. Confirmation na to. At yung last question, sa tanang buhay ba ni Papa P, na-scam na ba siya? Hindi kasi ako madaling maniwala. Mauto. O hindi ako utuin. So, pinaghirapan ko kasi yung pera Paghihirapan ko na rin yung trabaho. Hindi ako naniniwala sa overnight na baka Malaking mas-scam. tubo. Oo, makatakot. Doon ako sa trusted. Na alam mong, hindi mo kailangang mag-background check. Wow naman, grabe medyo may tama yun sinabi niya na hindi daw siya utuin, hindi siya madaling maniwala at nag-i-invest lang siya sa mga taong talagang pinagkakatiwalaan niya. Ulitin natin hindi siya utuin. Utuin, yun nga, paano ka mauto kung may alam ka sa buhay? Kaya kailangan po matuto po tayo. That's the reason why, ladies and gentlemen, never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Para hindi tayo mauto. Pag hindi nyo naintindihan, huwag mong pasukan. Pag may duda ka, huwag mong pasukan. Nag-aalinlangan ka, huwag mong pasukan. Number 2, hindi siya naniniwala lalo na sa overnight success. Alam mo, if it's too good to be true, 99% or 101% it's not true. Kaya nga, alam mo, pinaghirapan natin daw yung pera. Pinaghirapan daw niya yung pera. Kaya nga, iniingat-ingatan niya. Kaya nga, huwag po tayong maging honestly. Sometimes, kahit alam natin, pero pag greedy po tayo, greedy, chances are, maluloko po talaga tayo. Yung pangatlo lang po, medyo mag-iingat lang po ako. Sinabi nga niya may partially tama, pero ako medyo mag-iingat pa rin ako. Yung sinasabi niya, nag-i-invest lang siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tama po siya, pero hindi po parating tama. Bakit? Alam mo, sa totoo lang, pagdating po sa investment, hindi lang tiwala ang pinag-uusapan natin. Dapat alam mo, dapat hindi ka rin madaling maniwala pag di mo naintindihan. Pero ito yung dangerous part kung nagtitiwala ka lang mag-i-invest ka. Bakit po? Ang mga taong pang malalapit at pinagkakatiwalaan po natin ang pwede pang manloko at manakit sa atin. Agree o disagree? Type agree sa comment section kung nag-agree po kayo. Pagdating po sa investment, hindi po tiwala lang ang issue. Ang tinatanong natin, number 1, naintindihan mo ba?
Number 2, willing ka ba malugi sa itong investment na ito? Number 3, pag nalugi ka, can you really recover from this? Pag ang sagot mo, hindi mo naintindihan, tapos hindi ka willing malugi, hindi ka makarecover, ako please, parang awa mo na. Huwag mo nang pasukan yan. Pero pag sinabi mo, ay naintindihan mo, willing ka namang mawulus, kung mawala to, willing ka to recover, by all means. So, itong episode na ito, grabe talaga. Sa maikling usapan nila, ang dami natin napulot. Kaya kung gusto nyo mapanood po yung full version, 20 plus minute, ang kinuha lang po natin less than 4-5 minutes ng clip niya. Marami pa kayong matututunan, kaya bumisita na lang kayo sa program at the same time sa channel ni Mama OJ to see the full version. Ilalagay ko na yung link sa baba. Ikaw, ano ang natutunan mo at na-inspire ka ba sa episode dito kay Papa P? Mag-comment ka naman sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.